Mga kapatid, ilang sandali na lamang po ay ipagdiriwang na po natin ang pinakahihintay nating pagsilang ng ating tagapagligtas. Magdiriwang na po tayo ng kaarawan ni Jesus. Lahat po tayo ay busy na, lalong-lalo na sa loob ng tahanan. Kung hahanapin po natin ang mga nanay, nandun na sila sa kusina. Kung hahanapin natin ang mga tatay, nandun naman sila sa labas. Baka nakikipag-inuman na, baka naman po lasing na. Ang mga bata, humahabol sa huling araw o gabi ng caroling. Ang mga bata, naghihintay ng ibibigay na sa kanila. Pero mga kapatid, sa huling sandaling ito ng ating paghihintay sa pagsilang ni Jesus, siguro maganda pong tignan natin, ano nga ba ang larawan ng isang pamilyang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko? Minsan po, ako po ay naimbitahan na mamuno sa isang Christmas party ng mga kabataan. At kapag mayroong party, laging may games. Isa sa mga game na hindi nawawala kapag may party ay ang Bring Me, kung saan ang mga nanay madalas malalaki ang bag. Bakit po malalaki ang bag? Baka kasi may Bring Me, kaya nagdadala ng photo album, ng Tupperware at ng kung ano-ano pa mga gamit na pwedeng hingin sa Bring Me. At nagsimula na po ang party namin. Bring Me 500 peso bill. Nagtakbuhan ng mga bata. Pag contribution walang pera, pero ngayon ang dami-daming pera. 500 pa. Pangalawa, bring me smallest cellphone. Takbuhan sila. Itinago ko ang aking Jurassic na cellphone. Nanliit ako sa mga malilit nilang cellphone. Bring me white hair. Hinila ang matanda, hindi na tinanggal ang puting buhok sa ulo. Pati ang matanda dinala na rin sa unahan. Last, bring me family picture. Walang kumikilos. Inulit ko po, bring me family picture. Ikaw na lang, ikaw na, nagtuturuan na. Buti pang Smart at Globe lagi naalala. Buti pa si Ninoy, kasakasama. Pero kahit luma at sira-sirang family picture, walang maipakita. Nasaan ang pamilyang Pilipino? Mga kapatid, alam po ninyo, ang Pasko dito sa Pilipinas ay nagkakaisa o pinag-iisa nito ang bawat pamilyang Pilipino. Kahit malayo, kahit wala, gagawa ng paraan para maging isa. Sapagkat ito po ang tunay na halimbawa ng diwa ng Kapaskuhan ng bawat Pilipino. Kagaya ng ginawa ni Jose sa kanyang tahimik na pagbibigay. Kagaya ng ginawa ni Maria sa kanyang mapagkumbabang pagbibigay. Dahil sa kanilang ginawang pagbibigay, isinilang ang dakilang tagapagbigay. Sana mga kapatid, ngayong Pasko, huwag po tayo masyadong malunod sa mga ibinibigay nating regalo. Huwag sana tayong mapagod sa bawat tawanan, handaan, at bigayan natin. Baka po tayo ay laging nasa labas. Baka po ang dami na natin binigyan sa labas. Pero suriin natin ang mga taong nasa loob ng tahanan natin. Ilang mag-asawa ang hanggang ngayon ay hindi nag-uusap. Ilang magnanay at magtatay ang hanggang ngayon ay nagtitiisan. Huwag po nating kalimutan na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay matatagpuan sa loob ng tahanan. Sapagkat dito natin unang natutunan ang salitang pagbibigay, ang salitang pagpapatawad, ang salitang pagmamahal. Kamusta po ang ating pamilya? Anong uri ng tawanan ang maririnig natin sa ating tahanan? Ilan ang binibigyan? Ilan ang tumatanggap sa loob ng ating tahanan? Marahil po ay tignan natin kung ang pagdiriwang ba natin sa loob ng tahanan ay tunay na sumasalamin sa halimbawang ibinibigay sa atin ng Sagrada Pamilya. Ikaw tatay, tahimik ka mang magbigay, sana sa iyong katahimikan ay naririnig at nararamdaman ang iyong wagas at tunay na pag-aalaga sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Ikaw nanay, kagaya ni Maria, nang may kapakumbabaan, nang hindi naghihintay, at nang nagtitiwala, patuloy mong ilapit ang iyong mga anak sa tunay na may kaarawan sa araw na ito. At tayong mga anak, huwag tayong makakalimot na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay hindi lang sa pagtanggap, ay hindi lang sa pagbibigay, kung hindi nasa taus-pusong pagtanggap at taus-pusong pagbibigay.
Mga kapatid, bilang isang pamilya, tayong mga Pilipino ay muling bumabalik sa tunay na kahulugan at diwa ng Kapaskuhan. Isang tahanan kung saan isisilang ang Kristong ating hinihintay. Bawat ama, bawat ina, bawat anak, tayong lahat ay tumanggap at tayong lahat ay may maibibigay hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa bawat sandali ng ating buhay pamilya. Ako po si Father Hans Magdurulang ng Espiritu Santo Parish. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.